So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, alam niyo na ito mga kababayan na kanina po, kahapon pala, meron pong ginawang hearing itong si Amy Marcos. At siya po ay hindi pinuntahan ng mga cabinet secretaries nga po ni PBBM. Kasi alam na natin eh. Kasi hindi po kasi hearing ang gusto ni Amy Marcos. Meron siyang gustong patunayan dito. Iba kasi yung hearing sa nagtatanong, doon sa hearing na may conclusion ka na, tapos ipipilit mo yung gusto mo mangyari. Tama, di ba? Oh. So ngayon, ang plano nila ngayon, bigyan pa ng sabpina yung mga cabinet secretaries nga po ni PBBM. So anong landas ang tinatahak dito ni Amy Marcos? Gusto mo talaga malaman kung ano yung nangyayari sa loob ng executive branch? Kung paano inaresto si Digong? Na in the first place, hindi mo nahawak yun. Legislative ka. Yung kapatid mo, executive yun. Hindi mo na dapat panghawakan yun. So, ayun ba ang gusto mo mangyari? Pakialaman na ang trabaho ng executive? Actually, hindi ka nakakatulong eh. Yung sinasabi ni Amy Marcos na ito ay tanong ng taong bayan, walang nagtatanong. Mga DDS lang tsaka ikaw. Wala kaming pakialam. Ang importante, napakulong si Digong. Di sa totoo, tama yan Chris Rose, totoo yan. Nakakairita na eh. Hindi na nakakatuwa eh. Oh. Gusto ni Amy promote ang drama series niya. Meron ba siyang drama series? Hindi ko alam yun ha. Sabi dito ni Bato, no? Actually, ito yung sinasabing salsal eh. Salsal tawag dito eh. Di ba? Kasi mo, si Bato, kasama po siya sa mga aarestuhin. Tapos kasama rin po siya doon po sa gustong ipasabpina yung gobyerno ng executive. So, napaka-self-pleasure nito ba to? Para sa bayan, buha ka ng ina ka. Para sa bayan. Para sa sarili mo to eh. Oh, sabi dito ni Bato, no? Tingnan nyo ha. Total snub. Nais pasabpina ni Bato de la Rosa ang ilang opisyal ng gobyerno dahil sa hindi pagdalo sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabpina ito para magkaalaman. Magkaalaman na ano? O, karuhin natin to, dagdag ni de la Rosa. Actually, hindi ko rin maintindihan si Kiss, no? Ba't pinapayagan niya to? Ano? Politika kasi talaga yan. Di ba? So, hindi, sal talaga. Self-pleasure eh. Self-pleasure, oo. Tingnan nyo to, no? Oh. Tingnan nyo to. So, ito sabi ni Bato. Oh. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito yung... Alam niyo kung makapagsalita si Bato, no? Akala mo kung sino. Siya nga, hindi nga siya umaattend dun sa Quadcom eh. Invited siya sa Quadcom. Hindi siya umaattend. O, tapos nga may reklamo ka kapag ginawa sa inyo. Tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Hindi to doktrina ng check and balance ng gobyerno eh. Ang gusto nyo kasi pakialaman na yung executive branch. Anong pakialam ninyo sa executive branch? Ang tanong dito, meron bang nilabag na batas para arestuin si Digong? Wala. Ayun yun eh. Pero nyo sabihin na merong check and balance crisis sa constitution natin, kung meron nilabag na batas para pag-aresto kay Digong, wala namang nilabag na batas eh. Anong nilabag na batas? Tatangahan ako dito sa mga to. Di ba? Mayroong pinapakitang batas itong gobyerno natin. Yung Republic Act number 9581 ata yun. Na pwede natin i-surrender si Digong sa International Court, International Tribunal. Tapos ang usapan. Huwag nyo nang ipilit yung gusto ninyo. Walang nilabag na batas ang executive. So para saan pa to?
Sana nga restuin na si Bato eh. Ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis. Kapag O tama, no? RA 9851 nga. O, naalala ko pa, di ba? Naalala ko pa. tuluyan nilang i-snub yung ating imbitasyon, wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. Alam nyo kasi mga babayan, no? Ito yung point natin eh. Kung ginawa sana ni Amy Marcos nung si Digong pa yung presidente, total, senador naman sila nun, kung ginawa kasi nila, kung merong silang pagkakataon sana na mag-Senate hearing sila, di ba? Tapos, imbitahan nila yung mga namatayan ng tukhang. Tapos, ituro nila yung mga polis. Ang problema kasi, wala kayong ginawang ganon. Hindi pwedeng, hindi pwedeng meron namatay nang walang mananagot. Ano ba gusto ninyo? Merong namatay pero walang mananagot. Di ba kasi actually mga kababayan, no? Nung 2021 pagkakaalam ko, no? Kasi napag-usapan namin dati yan eh. Binigyan pa ng pagkakataon ang Pilipinas para mag-file ng kaso sa mga ng biktima nga po ng EGK. Pero wala pong ginawa ang gobyerno ni Digong. So kayo pumasok ng ICC. Tulun lang yun eh. Di ba? So tandaan nyo, kompleto naman po eh. May arrest warrant, may nanghuli, may biktima, may batas na sinunod. Tapos ang usapan. Wala nang dapat pag-usapan dito. Oh. So, Madam Chair, I would like to move that we issue a subpoena to this government subpoena officials pa talaga, no? to their presence in the next hearing. Kaya nga, no? Kaya nga ako, duda rin talaga ako kay kay Guevara no? Kasi po si Guevara din po kasi yung naging abogado po ni Digong sa ICC. O, di ba? Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabina ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapapirma ko sana. Nag-uusap dalawang tanga. Tignan nyo. Alam nyo, mas nainis ako sa ganyan eh. Yung katangahan na yung sinasabi, tapos sasakin pa na isang tanga, no? Nag-uusap yung dalawang tanga. Alam niyo, subpoena palang bullshit na, tapos sasakay pa na isang tanga, no? Alam mo ba to? May subpoena na talaga. Isa para kay Prosecutor Fadulyon at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung... Kita mo, pati Air Force, sinadamay nyo na. Putan na din. Pati Air Force, sinadamay nyo na para kay Duterte talaga, ha? Gagawin nyo yun para kay Digong, ha? Pati Air Force natin na dapat nakafocus sa West Philippine Sea. Oh, so ngayon, syempre ito na. Okay. So sasagutan naman si Claire. Oh. Sa pagkadismaya at pagsisi ni Ronald Bato de la Rosa sa hindi pagsipot ng mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Senate hearing sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pumalag si PCOU Claire Castro sa pahayag ng senador. Aniya, si Senator Bato ang hindi dumalo nung unang hearing. Ano, ako nga dito. Tinan nyo to, sabi dito ni Claire. Diba? Saan ba yun? Ito. Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niya pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para po nakapagtanong siya na maayos. Saka lang, makaka-operate tayo nito abante. Okay. Di ba sabi agreeant pa yung kalbola namang alaman yung ulo? O, di ba? So, ewan natin, di ba? So, ngayon ito. Sino po nagsabi? So, ngayon, actually, mga babayan, huwag kayong magmalinis in the first place. Di ba?
Kung magsalita to mga hinayupak na to, akala nyo, ito yung first time na nangyari po ito. Hindi po ito yung first time. Hindi po ito yung first time. Nangyari na po ito ng Parmali. At mas malupit po yung Parmali. Tingnan niya, ha? Duterte officially bans cabinet officials from attending Senate probe on government medical supplies purchases. Kung kayo nakakapalan, kunwari DDS tayo, o kaya DDS, yung may mga DDS dyan. Di ba? Kung nakakapalan kayo sa mukha dahil sa hindi nga po pag-attend ng mga cabinet officials nga po ni PBBM dyan po sa napakawalang kwentang Senate hearing nga po ni Amy Marcos, mas makapal po mukha nito. Ito po kasi pinag-uusapan dito korupsyon. At pinagbawalan po ni Duterte na pumunta si Duque at saka si Christopher Lau. Nung iniimbestigahan po yung Parmali. Ayun po ang totoong merong pinagtatakpan. Yung kay Duterte, mga kababayan, wala na pong dapat pag-usapan doon kasi po wala pong nilabag na batas. Napakasimple lang nito. Kung meron nilabag na batas, dapat natumbok nyo na unang hearing pa lang. Kasi kung sa first hearing pa lang, for example ito. Yung hearing kay pangalan nito, yung hearing kay Kibuloy. Si Kibuloy hindi pumunta doon si Kibuloy. Pero unang hearing pa lang, alam na kaagad, ito, mayroong paglabag si Kibuloy dito sa batas na to. O batas para sa panggagahasa. Alam na kaagad eh. O batas sa human trafficking, mayroong paglabag si Kibuloy dito. O Republic Act number ganyan. Alam na kaagad. Unang hearing pa lang, kahit hindi pa umatin si Kibuloy. O si Duterte, mga kababayan, unang hearing, wala silang nakita na paglabag nga po sa batas nung inaresto si Digong. So para saan pa yung pangalawang hearing? Ang nangyari kasi dito, pinipilit nila magkaroon ng pagkakamali. Hinahanapan lang nila ng butas. So bakit pa pupunta ang gobyernong ito sa isang hearing na naghahanap lang ng butas? At in the first place, mga kababayan, ito malupit to. Yung sa Parmali. Kung kailan na po mabibisto na po talaga, nasangkot si Duterte sa Parmali, dun po sinabi ni Duterte na huwag kayo pumunta sa hearing po na yan. Tingnan nyo, di ba? At tandaan nyo, mga kababayan, sa committee report. Di ba sa committee report po, hanapin nyo sa hindi ko kasi na-research eh. Sa committee report ng Parmali, sangkot po talaga si Digong. Hanapin ko nga para makita natin. Hanapin ko para makuha natin yung para alam nyo na yan eh, pero at least committee report Parmali Duterte involved. Tingnan natin kung makita natin Yan. Yan yun, meron nga dito, Yan, Yan, ito, galing to sa galing to sa Senate. Lumabas po sa committee report, 2021 na September 1, 2021, si Digong po meron po kinalaman sa Parmali. Pero hindi po ito tinanggap nila Amy Marcos, nila Zubiri, for whatever reason, hindi ko talaga alam. Di ba? So ngayon, tingnan nyo to. President Rodrigo Duterte officially ordered executive department officials and employees to stop attending the Senate investigation on the government's COVID-19 medical supply purchase amounting to 8 billion pesos. Puwakan ng ina, 8 billion pesos po, mga kababayan. Kung kailan po tayo natatakot po sa COVID-19 nun, ninanakawan pala tayo ni Digong, 8 billion pesos. Di ba? Hindi po pina-attend po ni Digong si Christopher Lau at saka si Michael Yang, pati yung iba. Hindi, si Michael Yang pala, hindi na pala parte ng gobyerno na yan, Di ba? Si Duque, si Christopher Lau, si Duque, hindi po pina-attend. So, hindi bago ito. Hindi ito bago. Yung ginawa po nila, Sabi pa dito, The President has directed all officials and employees of the Executive Department to no longer appear or attend the Senate Blue Ribbon Committee hearings effective immediately. The memo said, so may memo pa.
So ngayon, sa tingin ninyo, ano ang mas nakakabastos dito? Yung hindi pina-attend ni PBBM, yung mga government officials niya para arestuin si Digong, o yung ginawa po ni Digong na merong 8 billion pesos na anomalya sa Parmali at hindi niya po pina-attend si Duque at si Christopher Lau. Ano ang pinaka mas malala doon? Ang Diyos ko na, di ba? Kakapal ng mukha. Ganyan po tayo binaboy ni Digong. Ito po yung mga bagay na nakalimutan na pero wag po natin dapat ibaon sa limot. Di ba? Kita nyo, di ba? Actually, nakalimutan na natin to pero naalala po natin nung sinabi nga po ni Bato na dapat irespeto ninyo yung Senado. Kayo nga, hindi nyo nirespeto yung Senado nung panahon ninyo eh. Bastos no? Kaya ako naniniwala ako na walang ginawang tama talaga itong si Digong eh. Sa totoo lang, walang ginawang tama itong si Digong. Oh. So ngayon, ito last na to. No? So ngayon, mayroong binabanggit dito. Siyempre, si Bongo, nagpaawa effect. Sabi dito, no, alam nyo, bobo lang talaga maniniwala dito eh. Sabi ni Bongo, kasi kanina si Bongo nasa Senate hearing din, di ba? Online ata, no? Sabi dito, no, harmless na po si Tatay Digong. Iginiit ni Senator Bongo na hindi na isalang-alang ang edad ni dating Pangulong Duterte kasunod ng pag-aresto sa kanya sa bisa ng International Criminal Court warrant. For humanitarian consideration, kahit sinong lolo't lola natin ginagalang at inaalagaan natin, yun naman po ang kultura natin sa ating bansa, saad niya. Una mga kababayan, hindi po ako naniniwala dito. Oo nga, tama nga, na kultura po natin ng mga Pilipino na alagaan yung mga lolo't lola natin. Pero pag yung lolo't lola naman po natin yung mamamatay tao, ba't mo aalagaan? Baka pakulong ko pa yan. Di, seryoso. Di ba? Oh. Yung mga elders ko, walang mamamatay tao doon, kaya inaalagaan po natin yon. Si Digong, aalagaan mo ba yan? Mamamatay tao, magnanakaw pa. At yung sinasabi po ni Bato, ni Bongo, na harmless po si Digong, naniniwala ba kayo? Actually, bobo lang talaga maniniwala dito. Ganyan po ang logic po ng isang taong walang alam at saka walang laman ng utak. Ano sinasabi niyong harmless si Digong? Paano magiging harmless si Digong kung sinasama ninyo sa rally? Waka nang inakabongko, tanga-tanga mo talaga, ginagawa mo. Anong akala mo? Lahat ng Pilipino, tanga? Di ba? Harmless si Duterte, harmless? Sa rally niya kung magsalita, bangag ang presidente, magkukudeta, at nakaka-impluwensya. Hindi mo kailangan manakit ng physical para sabihin mong harmless ka. Bobo talaga nito no? Ganun ba yun mga kababayan? Yung pagiging harmless ba, kailangan ba manakit ka ng personal? Hindi po. Mas nakakatakot po yung ideology. Kapag yun po kumalat. Tangina, puro paawa tong mga hayop na to. Kaya nakakainis eh. Well, ako nagulat lang po talaga ako kung bakit namamayagpag pa rin si Bongo. Hindi ko pa talaga no? Well, ewan ko lang, kasi ako nagulat talaga ako kasi may mga kilala po akong mga loyalista na iboboto pa si Bongo. Wag naman ganon. Wag ganon. Diba? Kapag loyalista po kayo, wag nyo na iboto si Bongo. Diba? Wala kayong utang na loob kay Bongo. Banat ba hilo po, no? Wala kayong utang na loob kay Bongo. Ano ba yan? Ano ba sinasabi ninyo? Yung malasakit program? Hindi naman po. Diba? Utang na loob nyo ba kay Bongo yung malasakit program? Oo. Ayan ko ba? So, yan na. So, thank you mga kababayan. No? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa, ano bang topic natin? Si Bato. Tsaka si Amy nga pala. Dito nga po sa hindi po pag-attend nga po ni Amy ng mga cabinet officials nga po sa hearing nga po ni Amy. Kayo ba, pabor ba kayo dito? At ako naniniwala naman ako na walang kakayahang ipa-contempt. Hindi nga, susubukan nila. Subukan nilang ipa-contempt yung mga yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero sa tingin ko walang kakayahan. Pero pag ginawa ni Amy Marcos yun, puta, ibang level yun. Iba na yun. Pag pina-contempt na po ni Amy Marcos, yung mga cabinet officials, ibang level na po yun.
Ibang usapan na po yun. Iba. Iba na yun. Kasi ang tanong na natin dito, wala pong nilabag na batas nung inaresto si Digong. Huwag niyong hanapan ng butas. Di ba? So, ayun na. So, pa-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat. Hello po kay Jobots TV. Hello po kay MC05. Si Banagboy nandyan. Si Lynn Mariano. Thank you po, no? Okay? Si Amy yung Duterte. Okay. Basta si Torre kasi medyo tagilid. Hindi gabinete eh. Talaga? O nga, sa bagay, hindi nga, no? Kasi si IDG siya, no? Yan, no? So, yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, palike, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.